itong ulat nga sa lagay ng bagyo na si Severe Tropical Storm Paulo o may international name nga na si Matmo. Huli ngang namataan itong si Severe Tropical Storm Paulo sa layong 340 kilometers silangan ng Baler, Aurora at mas lalo pa nga itong lumakas at umabot na nga sa kategoryang Severe Tropical Storm. May taglay nga ito ngayon na lakas ng hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso pa na umaabot ng 115 kilometers per hour. Patuloy nga itong kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At base nga sa nakikita natin sa ating satellite ay patuloy na nga nitong inaapektuhan ng malalakas na hangin dito sa may Cagayan Valley, maging sa silangang parte pa ng Calabarzon, maging dito sa may silangang parte ng Central Luzon hanggang sa iba pang bahagi ng Bicol Region. Base nga sa latest forecast track dito sa Pag-asa, nakikita nga natin na sa mga susunod na oras ay patuloy nga kikilos itong si Bagyong Paulo pakanluran, hilagang kanluran. At maaari nga itong maglandfall bukas na umaga dito sa pagitan ng Isabela at Northern Aurora. At patuloy nga nitong babaybayin ang kalupaan dito sa may Northern Luzon, maaari nga yung dumaan sa pagitan ng Ifugao at Mountain Province dito sa may Cordillera at maaaring makalabas dito sa may kalupaan sa pagitan ng Ilocos Sur or La Union kung bababa pa siya. At pagsapit nga bukas din ng gabi, maaaring nandito na nga siya sa may parte ng West Philippine Sea. Sa nakikita nga natin, mabilis lang yung pagkilos nitong si Bagyong Paulo dito sa kalupaan ng Northern Luzon. At patuloy nga itong babaybay, pakanluran, hilagang kanluran hanggang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga. At kikilos nga ito, bahagyang hihilaga at maaari ngang mas lumakas pa at umabot ng typhoon category bago maglandfall dito sa may katimugang parte ng China. At sa nakikita nga natin ngayon sa ating analysis, hindi din natin inaalis yung posibilidad na maaari pang mas bumaba pa yung magiging track nitong si Bagyong Paulo dahil naapektuhan nga yung pagkilos nito ng isang high pressure area sa may parteng taas nitong si Paulo. At kung mangyayari yon, hindi lamang yung mga areas na direktang lalakaran ng mata ni Bagyong Paulo yung maaapektuhan. Maaari pang mas magpababa pa yan at maging iba pang bahagi ng Central Luzon ay maaari pang masama sa ating wind signal. Kaya patuloy tayong mantabay dito sa Pag-asa hinggil sa mga latest updates sa pagkilos nitong si Bagyong Paulo, maging sa mga pagbabago ng track niya sa mga susunod na oras. Dahil nga sa nakikita nating scenario ay nagtaas nga tayo ng wind signal number 3 dito sa may extreme northern portion ng Aurora, maging sa may central at southern portions ng Isabela, northern portion of Quirino, northern portion of Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao at northern portion of Benguet. Kapag sinabi nating wind signal number 3 ay maaari na itong magdulot ng moderate up to significant na mga impacts. Lalong-lalo na nga yung mga bahay na yari sa lightweight materials ay malaki nga yung tsansa na maapektuhan at masira. Maging yung mga billboards, maaari nitong patumbahin at yung mga malalaking puno ay maaari din itong patumbahin. Wind signal number 2 naman ang nakataas dito sa may southern portion ng mainland Cagayan, iba pang bahagi ng Isabela, iba pang bahagi ng Quirino, maging sa iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern at central portion of Aurora, northeastern portion of Nueva Ecija, southern portion of Apayao, Kalinga, Abra, iba pang bahagi ng Benguet, southern portion of Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Pag sinabi naman po nating wind signal number 2, magiging malala na rin po yung impact nito lalong-lalo na sa mga pananim natin. Lalong-lalo yung mga pananim na namumulaklak pa lang ay maaari na agad sirain kapag nasa under wind signal number 2. Maging yung mga kabahayan na lightweight materials, sila po yung pinaka-maaapektuhan din po dahil madali nitong matatangay yung mga materials na gawa sa bahay na yon.
Wind signal number 1 naman, ang nakataas dito sa ibang bahagi ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands, iba pang bahagi ng Aurora, northern portion of Quezon kasama ang Polillo Islands, maging dito sa may Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur, Catanduanes, iba pang bahagi ng Apayao, iba pang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, iba pang bahagi ng Nueva Ecija, at kasama din sa wind signal number 1 ang northern portion ng Bulacan, Tarlac, northeastern portion of Pampanga, maging dito sa may Zambales. Kahit nasabihin natin wind signal number 1, ay malakas pa rin po yung mga paghangin na mararanasan sa mga areas na yan. At dahil nga papalapit pa lang po yung ating bagyo, posible pa pong marami pang areas na mas tataas pa yung wind signal. Kaya patuloy po tayong umantabay sa mga updates ng Pag-asa pa rin, at kung maaari po ay manatili na po tayo sa loob ng ating kabahayan dahil ang mga susunod na oras ay pinaka-critical dahil palapit na po ito sa kalupaan at malapit ng mag-landfall. Sa dami naman ng mga pag-ulan na aasahan ngayong gabi hanggang bukas ng gabi, pinakamarami nga dito sa may Isabela, Quirino at Aurora, dun sa direktang lalakaran nitong si Bagyong Paulo. At yung ganitong dami nga ng mga pag-ulan ay maaari na agad magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan naman ang maaaring bumuhos dito sa may Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Ecija, Pangasinan, maging dito sa may Nueva Vizcaya. Yung ganitong dami naman ng mga pag-ulan, marami na ding mga lugar ang maaaring makaranas ng mga pagbaha. Kahit ngayong mga lugar na hindi usual na binabaha, ay maaari na ring bahain. Maging yung mga lugar na hindi rin usual nagkakaroon ng landslide o pagguho ng lupa, ay maaari na ding maapektuhan. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan ang maaaring bumuhos sa may Apayao, Abra, maging dito sa may Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, at Catanduanes. Yung ganito namang dami ng mga pag-ulan ay maaari nang magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na nga sa mga syudad, maging sa mga lugar na malapit sa ilog at mga lugar din na mga nasa mababang lokasyon. Ngayong gabi hanggang bukas ng gabi ang pinaka-critical din sa dami ng mga pag-ulan as compared sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po tayong mag-ingat sa mga peligrong dala ng madaming mga pag-ulan tulad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na nga yung mga areas na nandito na may kulay sa mapa. Bukas naman ng gabi hanggang Sabado ng gabi, by this time around, yung si Bagyong Paulo ay nandito na sa may West Philippine Sea at maaring papalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Although nakalampas na nga siya sa ating kalupaan, asahan pa rin yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region, maging sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, maging sa may Tarlac at Zambales. Meron din po tayong nakataas na gale warning dito sa may eastern seaboards ng Northern at Central Luzon kung saan makararanas ng mga pinakamatataas na pag-alon at maaaring umabot nga hanggang 6 meters. At meron din tayong nakataas na gale warning sa may Northern at Western seaboards ng Northern Luzon kung saan yung mga pag-alon maaari pang umabot hanggang 4 meters. Kaya inaabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na huwag na pong maglayag dahil napakadelikado na mga ganitong taas ng pag-alon. Meron din po tayong storm surge warning na nakataas dito sa may Isabela, maging dito sa may northern coast ng Aurora, at maging dito sa may eastern coast and some parts ng northern coast ng Cagayan. At yung storm surge nga po na inaasahan natin dyan, maaari pang umabot ng 3 meters. Kaya by this time po, sana po nakapag-evacuate na po yung mga lugar na maaaring direktang magkaroon ng storm surge, lalong-lalo na po dito sa may mga areas na naka-orange na linya. Samantalang,
1 to 2 meters naman na storm surge ang maaaring maranasan dito sa iba pang baybayin ng Aurora, iba pang baybayin ng Cagayan, maging iba pang baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Quezon. Kaya patuloy din po tayong mag-iingat hindi lamang sa mga pagbaha, pagguho ng lupa, maging sa mga malalakas na hangin, maging sa epekto rin po ng storm surge sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na po yung mga nasa coastal areas na merong shallow na coast. Kung sila po yung pinakadelikado pag meron pong storm surge. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod po natin na bulletin ay mamayang 2:00 ng madaling araw. Ako po si Charmaine Varilla, nag-uulat.